20 taon akong naging alipin ng utang na loob, pero sa isang iglap, itinapon ako ni Renato na parang basahan. Habang nakaratay siya, ang kabit niyang buntis, ang may hawak ng lahat. Tinanggalan ako ng karapatan sa sarili kong bahay, sa harap ng maraming tao. Pero hindi nila alam, hawak ko ang isang lihim na wawasak sa kanilang kasinungalingan. Handa na ba kayong makita ang muling pagkabuhay ng isang asawang inapi? Sino ang tunay na biktima at sino ang dapat mabulok sa bilangguan? Huwag kang mag-alala, Celestina. Hawak na natin ang Bagong Testamento. Sa oras na malagutan ng hininga si Renato, lahat ng ari-arian ng mga alkaras, mula sa mga kumpanya ng barko hanggang sa mansyong tinitirhan ninyo, ay mapupunta sa iyo at sa batang dinadala mo. Ang boses na yon ay kay Attorney Benicio Balmonte, ang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan at abogado ng kanyang asawa. Malamig ito, kalkulado, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Siguraduhin mo lang, Ben, ayokong may makuha kahit isang kusing ang baog na babaeng yon. 20 taon na siyang linta sa buhay ni Renato. Oras na para sipain siya palabas. Isang matunog na tawa ang sumunod mula sa isang boses na hindi pamilyar kay Zafira. Isang boses na puno ng lason at pagmamataas. Sa labas ng pinto ng VIP room, nanigas si Zafira Luntian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang thermal bag na naglalaman ng mainit na batchoy. Ang paboritong pagkain ni Renato na niluto niya ng may pagmamahal mula pa madaling araw. Sa loob ng 2 linggong pagkakakomatos ng asawa, hindi siya umuwi, hindi siya natulog ng maayos, at halos hindi na kumain dahil lamang sa pag-asang sa bawat pagbuka ng kanyang mga mata ay ang mukha ni Renato ang kanyang makikita. Ngunit ang init ng sabaw na bitbit niya ay tila naging yelo sa kanyang mga palad. Ang bawat salitang narinig niya ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na itinarak sa kanyang dibdib. Ang 20 taon ng pagsisilbi, ng pag-aalaga, at ng pagpapakumbaba sa pamilya Alcaraz ay tinapos lamang sa loob ng ilang segundo ng isang usapang tila nagtatapon sa kanya sa basurahan. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang thermal bag ay dulas na bumagsak sa sahig. Isang matunog na pagtama ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo at ang mainit na sabaw ay dumanak sa puting semento. Parang mga pangarap niyang biglang nawala ng kulay at saysay. Hindi niya naramdaman ang talsik ng mainit na likido sa kanyang paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting paghinto ng pintig ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pilit niyang hinahawakan ang kanyang wedding ring, ang gintong sumisimbolo sa kanyang katapatan. Ngunit sa sandaling iyon, ang singsing na yon ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat alaala ng kanilang matatamis na sandali ni Renato ay biglang nabahiran ng itim na tinta ng pagtataksil. Testamento, bulong niya sa sarili, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan 2 araw matapos ang aksidente. Pero kumatos na siya noon. Isang malupit na katotohanan ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Hindi lamang siya ipinagkanulo sa kama, ipinagkanulo rin siya sa harap ng batas ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Ang sakit ay masyadong malalim para lamang itaboy ng iyak. Tumingin siya sa pinto ng silid kung saan nakaratay ang asawang akala niya ay kilala niya ng buo. Sa likod ng pintong yon, naroon ang lalaking binigyan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang lakas, at ng kanyang dangal bilang babae. At sa tabi nito, naroon ang isang babaeng nagdadala ng tagapagmana. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naibigay. Isang sugat na palaging ginagamit ng kanyang biyenan para ipamukha sa kanya ang kanyang kakulangan. Tila tumigil ang mundo sa paligid ni Zafira. Ang mga nurse na naglalakad sa pasilyo
Ang tunog ng mga monitor sa loob ng silid at ang sarili niyang paghinga ay naging isang malayo at nakakalitong ingay. Nakatayo siya doon, mag-isa, sa gitna ng dumanak na sabaw at ng kanyang gumuhong mundo. May isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot, kundi ang malamig na katahimikan ng ospital. Kung ang 20 taon ng pag-ibig ay isang malaking kasinungalingan lamang, sino pa ba ang natitira para sa kanya sa mundong ito? Sino nga ba si Zafira Luntian kung wala ang titulong asawa ni Renato Alcaraz? Huwag mong ituring na sa iyo pa ang mansyong yan, Zafira. Ang bawat sentimeng ginamit mo sa loob ng 20 taon ay galing sa pawis ng anak ko. At ngayong wala na siyang silbi. Dahil sa kapabayaan mo, wala ka na ring silbi sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Aurora Alcaraz ay parang isang matalim na kampit na humihiwa sa malamig na hangin ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng VIP suite. Suot ang kanyang mamahaling itim na terno, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa para sa manugang na kulang na lang ay lumuhod sa kanyang harapan. Sa kabilang gilid ng kama ni Renato, dahan-dahang tumayo si Celestina. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang mga luha sa kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kislap ng tagumpay, ay biglang dumaloy. Isang pag-iyak na halatang ginawa para lamang makuha ang simpatiya ng matandang Donya. Doña Aurora, huwag po ninyong saktan si Ate Zafira, sabi ni Celestina sa isang paos na tinig. Alam ko pong masakit para sa kanya na malaman na ang anak ko ang magpapatuloy ng pangalan ni Renato. Pero para sa bata, kailangan nating sundin ang huling habilin ni Renato. Zafira felt like a ghost in her own life. She looked at her hands, rough from the cleaning, the cooking, and the constant care she gave to a family that never truly saw her as an equal. She looked at the expensive curtains of the hospital room, the same shade of blue as the ones she had chosen for their master bedroom, thinking it would bring Renato peace. Every act of service she had performed out of utang na loob, because the Alcaraz family had taken her in when she was an orphan, now felt like a heavy chain pulling her down into a dark abyss. She wanted to scream, to tell them that she heard their conversation in the hallway, to expose the lies about the will. But her voice was trapped under the weight of her own exhaustion and the bitter realization that she was completely alone. Kapabayaan? Sa wakas ay nahanap ni Zafira ang kanyang boses, bagaman ito ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nanay, alam ninyong ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang narito gabi-gabi habang kayo ay abala sa inyong mga party at negosyo. Paano ninyo nasasabing pinabayaan ko siya? Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Doña Aurora ang nagpatahimik sa kanya. Hindi ito isang sampal sa pisngi, kundi isang mas masakit na sampal ng katotohanan. Inihagis ng matanda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy na katabi ng kama. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila hatol ng kamatayan para kay Zafira. Iyan ang kopya ng Bagong Testamento, deklara ni Doña Aurora. Attorney Benicio already verified it. My son realized before the accident that a woman who cannot give him an heir is not a wife, but a burden. Binibigyan kita ng 24 na oras para kunin ang mga luma mong gamit sa mansyon. After that, the locks will be changed. Dahan-dahang lumapit si Zafira sa kama ni Renato. Tiningnan niya ang maputlang mukha ng asawa, ang lalaking ipinangako sa kanya ang langit at lupa noong sila ay nagsisimula pa lamang sa Iloilo. Ang makinang tumutulong sa paghinga ni Renato ay naglalabas ng isang mahina at ritmikong tunog, isang paalala na ang buhay nito ay nakasabit na lamang sa isang manipis na pag-asa. Napansin ni Zafira ang isang maliit na detalye sa mga papel na nakakalat, ang pirma ni Renato. Bilang isang restorer ng mga sining, kabisado ni Zafira ang bawat kurba, ang bawat bigat ng tinta, at ang bawat daloy ng panulat. Ang pirma sa papel na yon
ay may isang maliit na panginginig na hindi kailanman ginagawa ni Renato kahit pa siya ay pagod o may sakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng papel, mabilis itong kinuha ni Attorney Benicio na kapapasok lang ng silid. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na tila ba isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon para lumamon. "I'm sorry, Zafira," sabi ni Benicio sa isang plastic na tono ng pakikiramay. "This is Renato's wish. We have to respect the law of blood." Zafira looked at Celestina, who was now leaning her head on Doña Aurora's shoulder. The image of the two women, the grandmother and the mother of the unborn heir, was a portrait of a future that had no space for Zafira. She felt a cold shiver running down her spine, not of fear, but of a rising, quiet fury that was starting to burn beneath her skin. Lumabas si Zafira sa silid ng hindi lumuluha. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang niya ay tila nag-iiwan ng bakas ng kanyang lumang pagkatao. Ang bawat tao na nadadaanan niya, mga nurse, doktor, at iba pang pamilya ng mga pasyente, ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Nakarating siya sa chapel ng ospital at naupo sa pinakalikurang upuan. Ang katahimikan sa loob ay binasag lamang ng mahinang bulong ng isang matandang babaeng nagdarasal sa unahan. Doon, sa harap ng krus, isang nakakabinging tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Kung ang batas ng tao ay hindi na kumikilala sa kanyang sakripisyo, at kung ang pamilyang itinuring niyang tahanan ay naging kanyang bilangguan, hanggang saan ang kaya niyang gawin para mabawi ang kanyang dangal? Hahayaan na lang ba niyang mabaon sa limot ang 20 taon ng kanyang buhay? O gagawa siya ng isang hakbang na ikabibigla ng lahat, isang hakbang na magtatapos sa pagdurusa ni Renato at sa ambisyon ng mga taong nagnanais na sumira sa kanya? "Bitawan mo ang makinang yan, Zafira. Wala kang karapatang tapusin ang buhay ng anak ko. Papatayin mo siya dahil lang sa wala kang makukuha sa kanya? Napakawalang hiya mong babae." Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng intensive care unit, sapat na para magtinginan ng mga nurse sa labas. Ngunit si Zafira ay nanatiling nakatayo sa gilid ng kama ni Renato. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang malamig at tila wax na balat ng asawa. Hindi siya kumukurap, hindi siya gumagalaw, parang isang statwa ng pait at pighati. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Renato ay hindi galing sa sarili nitong lakas. Ito ay galing sa makinang humuhuni sa tabi ng kama, isang mekanikal na tunog na tila nagpapaalala kay Zafira na ang lalaking minahal niya ay matagal na niyang iniwan. Ang natitira na lamang ay isang katawang ginagamit ni na Celestina at Benicio para sa kanilang pansariling interes. Habang humihinga si Renato, ang kasinungalingan ay patuloy na nabubuhay. "Hindi ko siya papatayin, nanay," mahinang sagot ni Zafira. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Papalayain ko lang siya. Papalayain ko siya sa katawang ito na hindi na kanya, at papalayain ko ang sarili ko sa bawat kasinungalingang itinanim ninyo sa paligid niya." Lumingon si Zafira kay Celestina na noon ay nakatayo sa likuran ni Doña Aurora. Yakap-yakap ang sarili at nanginginig sa takot. Alam ni Zafira ang takot na yon. Hindi ito takot para sa buhay ni Renato. Ito ay takot na kapag nawala ang hininga ng lalaki, mawawala rin ang hawak nila sa kayamanan nito bago pa man maayos ang lahat ng papeles. "You can do this, Zafira," giit ni Attorney Benicio, humahakbang palapit ng may pananakot sa kanyang mga mata. "The court will see this as a crime. Legal wife ka pa rin sa papel at responsibilidad mo ang protektahan ang buhay niya. Kapag pinatigil mo ang makina, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zafira. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay ngayon ay nag-aapoy sa isang desisyong hindi na mababago ng kahit anong banta.
Protektahan ang buhay niya? Pag-uulit ni Zafira, sino sa atin ang talagang gustong protektahan siya? Kayo, na hindi makapaghintay na mamatay siya para makuha ang pera? O ako, na hindi na matiis na makitang ginagawa siyang kasangkapan ng inyong kasakiman? Dahan-dahang inabot ni Zafira ang switch ng pangunahing makina. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kuryente sa sobrang tensyon. Ang bawat segundo ay naging kasing bigat ng isang taon. Sa sandaling iyon, naalala ni Zafira ang lahat. Ang unang gabi ng kanilang kasal sa Iloilo, ang pangako ni Renato na hinding-hindi siya iiwan, at ang sakit ng bawat araw na naramdaman niyang hindi siya sapat dahil sa kanyang pagiging baog. Ngunit naalala rin niya ang peking pirma sa testamento, ang panginginig ng tinta na sumisimbolo sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Renato, bulong niya, inilalapit ang kanyang mukha sa tainga ng asawa. Patawarin mo ako, pero ayokong maging bilanggo ka ng sarili mong mga kasalanan. Sa kabilang buhay, harapin mo ang katotohanan. Stop her! Security! Tawagin ninyo ang security! Sigaw ni Doña Aurora. Pilit na inaabot ang braso ni Zafira, ngunit mabilis siyang naitulak ng huli. Sa isang mabilis at tiyak na paggalaw, pinindot ni Zafira ang switch. Ang ritmo ng makinang nagbibigay ng hangin ay biglang nagbago. Naging isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog ng pagkawala. Ang linya sa monitor na kanina ay tumataas at bumababa ay naging isang patag na guhit sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Napaupo si Celestina sa sahig, humahagulgol hindi dahil sa pagkawala ni Renato, kundi dahil sa pagguho ng kanyang mga plano. Si Doña Aurora naman ay napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang pagkamuhi ay naging isang malamig na panginginig. Si Attorney Benicio ay mabilis na lumabas ng silid. Marahil ay tatawag na ng mga pulis o mag-iisip ng bagong paraan para baliktarin ang sitwasyon. Nakatayo lang si Zafira sa gitna ng silid, nakatingin sa payapang mukha ni Renato. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging isang malalim at nakakapanghinayang na kapayapaan. Ang 20 taon ng kanyang buhay ay natapos sa isang pindot. Ngunit kasabay nito, ang pagbubukas ng isang pintong, hindi na niya hahayaang masarapa. Narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa ng mga pulis sa pasilyo, ang tunog ng kanilang mga gamit na tumatama sa pader habang papalapit sa silid. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring at inilapag ito sa ibabaw ng dibdib ni Renato, sa ibabaw ng pusong hindi na tumitibok. Tapos na tayo, Renato, sabi niya sa kanyang isipan, at para sa inyo na natitira. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga awtoridad, sinalubong sila ni Zafira ng may mataas na noo. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumuo ng isang bagong obra maestra. Isang obrang gawa sa katotohanan at hustisya. Hindi kami tumatanggap ng isang mamamatay tao rito, Zafira. Ang sining ay para sa mga may malinis na kaluluwa, hindi para sa mga asawang kayang pumatay ng sariling asawa para lamang sa paghihiganti. Ang mga salitang yon mula kay Mr. Gonzales, ang curator ng Iloilo Museum, ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Zafira. Nakatayo siya sa gitna ng pamilyar na amoy ng langis, luma at tuyong pintura, at ang alikabok ng kasaysayan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang bawat obra maestrang nakasabit sa dingding ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Zafira ang kanyang bitbit na bag ng mga kagamitan sa pag-restore. Ang kanyang mga kamay na dati ay napaka-steady, kahit sa pinakamaliit na detalye ng isang painting ay nanginginig na ngayon. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang mga katrabaho na dati ay itinuturing niyang mga kaibigan. Ngunit ngayon
ay nagbubulungan sa isang sulok habang pasulyap-sulyap sa kanya ng may halong takot at pandidiri. Pinalaya ko lang siya, Mr. Gonzales. Mahinang sagot ni Zafira, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng isang lumang canvas na hindi pa tapos i-restore. Alam ninyo kung gaano ko minahal si Renato. Hindi ninyo alam ang buong katotohanan. Ang alam ng buong Iloilo ay pinatay mo ang tagapagmana ng mga Alcaraz. Muling bulyaw ng curator, at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gallery. Umalis ka na rito bago ko patawagin ng security. Ayaw naming madamay ang pangalan ng institusyong ito sa iskandalong dala mo. Zafira felt the air inside the museum turning cold and heavy, making it hard for her to breathe. Her chest tightened as if an invisible hand was squeezing her heart. She felt a drop of cold sweat trickling down her spine. The very walls that used to protect her from the chaos of the outside world were now closing in, pushing her out into the harsh light of judgment. Bit-bit ang kanyang natitirang dangal. Tumalikod si Zafira. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na pasanin. Ngunit bago pa man siya makarating sa malaking pintuan ng museo, isang anino ang humarang sa kanyang dinadaanan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong at may dalang luma ngunit maayos na leather briefcase ang nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay pamilyar. May mga linyang dala ng panahon, ngunit may mga matang tila nakakakita sa likod ng bawat maskara. Zafira Luntian? Ang malalim at mahinahong boses ng lalaki ay nagpabagal sa tibok ng puso ni Zafira. Mateo! Gulat na bulong ni Zafira. Mateo Dalisay. Si Mateo ay ang kanyang dating kamag-aral noong high school, ang lalaking laging nasa sulok ng library at palaging nagbabasa ng mga misteryo. Ngayon, kilala na siya bilang isa sa mga pinakamahusay na investigator para sa mga insurance company, ang taong tinatawag kapag may mga kahina-hinalang claim na kailangang busisiin. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Mateo, at ang kanyang tinig ay walang halong panghuhusga. Isang bagay na tila isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto para kay Zafira. Hindi ako naniniwala sa mga balita. Kilala kita, Zafira. Ang mga kamay na nagbabalik ng ganda sa mga nasirang sining ay hindi kayang sumira ng buhay nang walang sapat na dahilan. Dinala ni Mateo si Zafira sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kalye, malayo sa mga mapanuring mata ng mga tao sa museo. Doon, inilabas ni Mateo ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase. Nag-iimbestiga ako tungkol sa life insurance claim ni Renato. Panimula ni Mateo habang dahan-dahang iniuusod ang folder patungo kay Zafira. May napansin akong hindi tugma sa mga records na isinumite ni Attorney Benicio, pero may isang bagay na mas mahalaga akong natuklasan sa mga lumang file na hindi nila alam na nasa akin pa. Zafira's fingers brushed against the cold paper of the folder. Her breath hitched. Inside, she saw a medical report from 15 years ago, a document that was yellowed with age, but the words written on it were as clear as a death sentence. Anong ibig sabihin nito, Mateo? Tanong ni Zafira, habang ang kanyang paningin ay nakapokus sa isang terminong medikal na nakasulat sa ilalim ng pangalan ni Renato. 15 taon na ang nakalilipas. Bago pa man naging ganito kayaman si Renato, sumailalim siya sa isang operasyon sa ibang bansa. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Isang komplikasyon mula sa isang luma niyang sakit ang nagbunga ng permanenteng infertility. Zafira, ayon sa record na ito, hindi na maaaring magkaanak si Renato kailanman. Ang mundo ni Zafira ay tila muling tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang tunog ng pag-uusap ng mga tao sa paligid, at ang bango ng kape ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanang nakasulat sa papel. Kung baog si Renato, kung hindi siya pwedeng magkaanak. Nauutal na sabi ni Zafira. Kaninong anak ang dinadala ni Celestina? At bakit? Bakit hindi ito sinabi sa akin ni Renato?
Iyan ang kailangan nating alamin, sagot ni Mateo, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Zafira sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na nagbibigay ng lakas at proteksyon. Pero may isang pangalan ng doktor dito, si Dr. Arieta. Siya ang gumawa ng operasyon. Kung mahahanap natin siya, guguho ang lahat ng kasinungalingan ni na Celestina at Benicio. Zafira looked out the window at the busy streets of Iloilo, where she once felt safe and loved. A dark realization started to dawn on her. Renato had kept the secret from her for 15 years, letting her take the blame, letting her feel the shame of being barren, and letting his mother insult her every single day. Ang sakit ng pagtataksil ay muling bumangon, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bagong damdamin, ang determinasyon. Hindi lang nila ako gustong nakawanan ng pera, Mateo, sabi ni Zafira. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. Gusto nilang burahin ang buong pagkatao ko gamit ang isang batang hindi naman sa asawa ko. Naiwang mag-isa si Zafira nang umalis si Mateo para ituloy ang paghahanap sa doktor. Habang nakaupo siya doon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng coffee shop. Hindi na niya nakikita ang mahina at sunod-sunuran na asawa. Nakikita niya ang isang babaeng binuo mula sa mga pira-pirasong pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang maliit na pagdududa na tila isang aninong ayaw lumisan. Kung alam ni Renato ang tungkol sa kanyang kalagayan, bakit siya pumayag sa plano ni Benicio at Celestina bago ang aksidente? O may mas malalim pa bang lihim na nakatago sa likod ng pekeng testamento? Habang papalubog ang araw sa Iloilo, alam ni Zafira na ang gabi ay magiging mahaba at puno ng panganib. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hindi na siya natatakot sa dilim. Zafira, bakit narito ka pa? Ibinabana ng mga katulong ang mga lumang gamit mo sa garahe. Masyado nang masikip ang mansyong ito para sa ating dalawa, lalo na't kailangan ng baby ko ng sapat na espasyo at katahimikan. Ang boses ni Celestina ay puno ng tamis na may halong lason habang pababa siya sa grand staircase ng mansyon ng mga Alcaraz. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe. Ang robe na regalo ni Renato kay Zafira noong nakaraang anibersaryo nila. At dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba ito ay isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Napatigil si Zafira sa pag-aayos ng ilang mahahalagang dokumento sa loob ng library. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang pagmamahal. Ang mga kurtinang siya ang pumili, ang mga painting na siya ang nag-restore, at ang amoy ng sampagita na palagi niyang inilalagay sa bawat florera. Ngunit ngayon, ang amoy na nangingibabaw ay ang matapang at masangsang na pabango ni Celestina. Garahe? Mahinang tanong ni Zafira. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga balikat. 20 taon akong nanirahan dito. Celestina, hindi mo basta-basta maitatapon ang buhay ko sa garahe na parang isang basang-basahan. Times have changed, Zafira. Sagot ni Celestina habang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa pandinig ni Zafira. Sabi ni Doña Aurora, "Ako na ang reyna ng bahay na ito." Isang babaeng baog ay wala ng puwang sa isang pamilyang naghahanap ng tagapagmana. You're just a squatter in your own marriage now. Zafira felt a cold sweat breaking out on her forehead. She gripped the edge of the mahogany desk until her knuckles turned white. The insult about her inability to conceive was an old wound that Celestina kept salt on over and over again. But this time, Zafira had a secret weapon, the medical report from Mateo. She looked at Celestina, searching for any sign of guilt or fear in those arrogant eyes. But all she saw was a facade of a pure and pregnant victim. Sigurado ka bang para sa pamilya ang dinadala mo, Celestina? Ang tanong ni Zafira ay binitawan niya nang may kapangyarihan na hindi inaasahan ng huli.
O baka naman para lang iyan sa sarili mong ambisyon? Bahagyang napatigil si Celestina, ngunit mabilis din siyang nakabawi ng ngisi. Inggit lang yan, Zafira. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Talo ka na. Dahil sa utos ni Doña Aurora, ang mga katulong na dati ay yumuyukod kay Zafira ay ngayon ay hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang iba ay sadyang binubunggo siya habang naglilinis, habang ang iba naman ay tahasang nagbubulungan tungkol sa kanyang kasalanan sa pagpatay kay Renato. Ang bawat sulyap at bulong ay parang mga latay ng latigo sa kanyang likuran. Dahil wala nang matuluyan, pansamantalang pumasok si Zafira sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ang silid ng mga labandera para doon ilagay ang kanyang mga kahon. Habang madilim at maalikabok ang paligid, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likod ng pintong kahoy. Si Celestina ay nasa garden, tila may kausap sa kanyang cellphone. Ang kanyang boses, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay ngayon ay puno ng desperasyon at takot. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong tatawagan dito. Delikado! Ang pabulong na sigaw ni Celestina ay narinig ni Zafira sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Oo, alam ko ang utang ko. Malaki ang naitaya ko sa kasino noong nakaraang linggo. Pero hintayin mong makuha ko ang mana ni Renato. Konting tiis na lang, Benicio is handling the papers. Nanlaki ang mga mata ni Zafira. Naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Isang utang sa sugal? Isang malaking pagkatalo sa kasino? Hindi ko pakakawalan ng bata, huwag kang mag-alala. Patuloy ni Celestina, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Siya ang golden ticket ko. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya, babayaran kita ng doble. Pero sa ngayon, manahimik ka muna. Baka mahalata tayo ng baog na babaeng iyon. Nang matapos ang tawag, mabilis na lumayo si Zafira sa pinto. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Hindi lamang ito tungkol sa isang kabit. Ito ay tungkol sa isang babaeng baon sa utang na handang gumawa ng kahit anong krimen para lamang maisalba ang sarili. Dahan-dahang lumabas si Zafira mula sa silid, bitbit ang isang maliit na notebook kung saan niya itinatala ang lahat ng kanyang napapansin. Ngunit bago pa man siya makarating sa gate para makipagkita kay Mateo, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, ay nakatayo doon ng may galit na mukha. Sa kabilang kamay ng matanda ay ang folder na naiwan ni Zafira sa library. Ang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa infertility ni Renato. Ano ang ibig sabihin nito, Zafira? Ang boses ng Donya ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Gumagawa ka ba ng kwento para dungisan ang alaala ng anak ko? O sadyang wala ka ng kahihiyan? Zafira looked into the eyes of the woman who had tormented her for 2 decades. She realized that the truth she was holding was so powerful that it could burn the entire Alcaraz empire to the ground. Hindi ko dinudungisan ang alaala ni Renato, nanay, sabi ni Zafira. Ang kanyang boses ay matigas na parang semento. Sinasalba ko lang siya mula sa mga taong pilit siyang ginagawang tanga kahit wala na siya. Bago pa man makasagot ang matanda, isang itim na sobre ang nahulog mula sa folder. Isang liham na sadyang inilagay ni Mateo para kay Zafira. Ang nakasulat sa labas ng sobre ay isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Zafira. Ang pinagsanlaan ng mga alahas ng mga Alcaraz. Sa loob ng sobre, may isang resibong nagpapatunay na ang mga mamahaling kwintas at singsing na pag-aari ng pamilya ay isinangla ni Celestina 3 araw pa lamang ang nakakalipas. Cliffhanger. Tiningnan ni Doña Aurora ang resibo at sa unang pagkakataon, nakita ni Zafira ang isang bitak sa pader ng tiwala ng matanda. Ngunit bago pa man makapagsalita ang Donya, isang sigaw mula sa itaas ang narinig nila. Ang boses ni Celestina na tila nasasaktan. Ang baby ko! Tulong! Dumudugo ang baby ko! Dak Omni. Tingnan mo ang ginawa mo, Zafira.
Gusto mo ring patayin ang apo ko pagkatapos mong patayin ang anak ko. Napakawalang hiya mong babae, hindi ka na nakontento sa pagtanggal ng hininga ni Renato. Pati ba naman ang tanging alaala niya ay lalasunin mo? Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng kaguluhan sa mansyon. Habang nakabulagta si Celestina sa sahig, hawak ang kanyang tiyan at humihikbi ng malakas, ang mga katulong ay nagkakandara pa sa pagkuha ng mga tuwalya at pagtawag sa ambulansya. Isang matingkad na pulang likido ang dahan-dahang kumalat sa puting marmol na sahig, isang kulay na sadyang nakakasilaw at nakakatakot sa paningin ng matandang donya. Ngunit si Zafira, sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan, ay nanatiling nakatitig sa pulang likido. Bilang isang bihasa sa pagpapanumbalik ng mga kulay sa sining, alam niya ang pagkakaiba ng tunay na dugo sa isang artificial na pigment. Ang likidong nasa sahig ay masyadong malapot, masyadong maliwanag, at may amoy na tila hinaluan ng chemical na pangkulay. Isang sining ng panlilinlang na sadyang ginawa para sa isang desperadong eksena. Hindi na naghintay pa si Zafira na muling murahin ng kanyang biyenan. Alam niyang sa sandaling iyon, ang katotohanan ay wala sa loob ng mansyong ito na puno ng mga anino at kasinungalingan. Mabilis siyang lumabas, dala ang kanyang maliit na bag, at sumakay sa isang lumang jeepney patungo sa distrito ng Molo, kung saan matatagpuan ang ancestral house ni Lola Pilar, ang kapatid ng yumaong ama ni Renato. Ang bahay ni Lola Pilar ay amoy luma, amoy ng tuyong kahoy, ng mga bulaklak na sampagita na inialay sa altar, at ng dapit hapon. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lumang chandelier, hinarap ni Zafira ang tanging tao na alam niyang may hawak ng susi sa nakaraan ni Renato. Lola Pilar, panimula ni Zafira, ang kanyang boses ay nanginginig habang inilalapag niya sa mesa ang medical report na ibinigay ni Mateo. Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Noong nagpunta si Renato sa Singapore, 15 taon na ang nakalilipas para sa isang business trip, ano ang tunay na nangyari? Ang matandang babae ay dahan-dahang nag-cruise ng mga kamay. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katarata ay tumitig sa kawalan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga na tila may daladalang bigat ng isang dekadang lihim. Hinatid ko siya sa airport noon, Zafira. Mahinang sabi ni Lola Pilar. Hindi business ang ipinunta niya doon. Isang maselang operasyon sa prostate na naging komplikasyon ng isang lumang sakit. Pagbalik niya, kinausap niya ako. Sabi niya, Lola, huwag na huwag mong sasabihin kay Zafira. Ayaw kong isipin niya na kulang ako bilang lalaki. Hayaan mo nang isipin ng lahat na siya ang may problema. Mas madali iyong tanggapin ng mga Alcaraz kaysa aminin na ako ang baog. Zafira felt as if the entire house was spinning. Her breath became shallow, and her chest felt tight, like it was being constricted by invisible vines. For 20 years, she had carried the cross of being the barren wife. She had endured the silent mockery of their neighbors, the cruel insults of Doña Aurora, and the secret shame of thinking her body had failed the man she loved. And all that time, Renato knew. He watched her cry over every negative pregnancy test. He watched her take bitter herbal medicines and undergo painful examinations. He watched her wither under his mother's glare, and he chose to keep his pride intact while her soul was being crushed. The silence in the room was broken only by the rhythmic ticking of an old grandfather clock against the wall, each beat sounding like a heavy footstep of time, mocking her wasted years. Pati ba ang tungkol kay Celestina, Lola? Tanong ni Zafira. Ang pait sa kanyang dila ay tila lason. Alam ninyo rin ba? Nalaman ko na lang noong kumatos na siya, iling ni Lola Pilar. Si Benicio, siya ang nagdala sa babaeng yon. Sila ang nagplano ng lahat habang hindi na makalaban si Renato. Pero anak, ang batang yon, hindi iyon kay Renato. Imposible. Bago pa man makasagot si Zafira, ang kanyang cellphone sa loob ng bag
ay dahan-dahang nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula kay Mateo. Zafira, nasaan ka? Ang boses ni Mateo ay puno ng tensyon. May natuklasan ako. Ang doktor na si Dr. Arieta. Nahanap ko ang huling address niya, pero huli na tayo. 1 linggo na ang nakalilipas ng aksidente siyang mamatay sa isang hit and run. Naramdaman ni Zafira ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang mga kalaban niya ay hindi lamang mga oportunista. Sila ay mga taong handang pumatay para manatiling nakatago ang katotohanan. Pero may nakuha akong isa pang bagay. Patuloy ni Mateo. Isang litrato mula sa surveillance camera ng isang maliit na hotel sa Iloilo. Kuha ito noong gabi, bago ang aksidente ni Renato, si Celestina. Kasama niya ang isang lalaki. At ang lalaking yon, Zafira, hindi si Renato. Ito ang tunay na ama ng batang ginagamit nila para lokohin ang biyenan mo. Zafira's fingers tightened around the phone. She looked at an old, dusty wedding photo of her and Renato on Lola Pilar's shelf. A photo that hadn't been touched or restored, showing a version of them that was once happy before it was buried under layers of lies. Ipadala mo sa akin ang litrato, Mateo. Sabi ni Zafira, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot, tanging isang matigas na determinasyon. Kung gusto nilang maglaro ng sining ng panlilinlang, ipapakita ko sa kanila kung paano ko binabakbak ang bawat patong ng kanilang mga pekeng obra maestra. Habang naglalakad palabas ng lumang bahay, ang ulan ay dahan-dahang pumatak sa mga dahon ng puno ng mangga sa labas. Bawat patak ay lumilikha ng isang malungkot, ngunit matapang na himig sa katahimikan ng gabi. Alam ni Zafira na sa pagbabalik niya sa mansyon, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig, kundi ang babaeng maniningil sa bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 2 dekada. Naghahanap ka ba ng mga alaala, Zafira? O naghahanap ka ng mga ebidensyang hindi naman talaga umiiral dahil nilalamon ka na ng sarili mong insecurities bilang isang baog na asawa? Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Attorney Benicio Valmonte ang sumalubong kay Zafira pagpasok niya sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Renato. Nakatayo ang abogado sa ilalim ng isa sa mga dim light ng mansyon. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang halimaw na naghihintay ng biktima. Ang hawak niyang baso ng alak ay dahan-dahang umiikot. Ang tunog ng pagtama ng yelo sa salamin ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi natinag si Zafira. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa makapal na alpombra ng bahay na dati ay itinuring niyang santuwaryo, ngunit ngayon ay naging isang battlefield. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno ng mga matang nagmamasid, mga katulong na binayaran para maging espiya ni Celestina at mga anino ng nakaraan na tila bumubulong ng kanyang pagkatalo. Hindi insecurities ang tawag sa paghahanap ng katotohanan, Benicio, sagot ni Zafira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong gaslighting. Ang tawag dito ay pagbabalat kayo sa mga taong pilit nagtatago sa likod ng mga pekeng papeles. Truth is subjective, Zafira, ngisi ni Benicio habang humahakbang palapit. Sa mata ng batas, si Celestina ang ina ng tagapagmana. Sa mata ng biyenan mo, ikaw ang pumatay sa anak niya. Anong laban ng isang mahirap na restorer ng mga painting sa isang sistemang matagal na naming binuo bago ka pa man nagising sa katotohanan? Zafira felt the familiar weight of exhaustion trying to pull her down. Her chest was heavy, and the air in the mansion felt thick with the smell of old wood and the oppressive scent of Celestina's flowers. She felt a bead of sweat trickling down her neck. Every word from Benicio was like a drop of acid, meant to erode her confidence and make her question her own sanity. This was the war they played, not with weapons, but with the mind. Dahan-dahang tinalikuran ni Zafira ang abogado at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina ni Renato. Hindi siya natatakot.
Ang bawat hakbang niya ay dala ang galit ng 20 taon ng pagtitiis. Nang makarating siya sa pinto ng opisina, naramdaman niya ang malamig na hawakan ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na hininga ng kaba sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng opisina, ang amoy ng tabako at lumang leather ni Renato ay nananatili pa rin. Tila naroon pa rin ang presensya ng kanyang asawa. Nakaupo sa malaking upuan, nagpapatakbo ng kanyang kumpanya habang hinahayaan ang kanyang asawa na mabulok sa kahihiyan ng pagiging baog. Mabilis na naghalungkat si Zafira. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay ang personal na logbook ni Renato. Isang maliit at itim na notebook kung saan itinatala nito ang bawat transaksyon, kahit ang mga hindi dumadaan sa legal na opisina. Bilang asawa, alam ni Zafira kung saan ito itinatago. Sa isang sikretong compartment sa ilalim ng mabigat na mesa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang rumirestore sa bawat kurba ng kahoy hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na bukol. Ang tunog ng pagbukas ng sikretong drawer ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang notebook, ang buong silid ay biglang napuno ng liwanag. Nakatayo sa pintuan si attorney. Benicio, hawak ang light switch, habang sa likod niya ay nakatayo si Celestina na ngayon ay nakasuot ng isang puting nightgown. Tila isang anghel na biktima ng karahasan. Caught in the act, masayang deklara ni Benicio. Naghahanap ka ba ng mananakaw, Zafira? O sadyang hindi mo lang matanggap na kahit ang mga lihim ni Renato ay hindi na para sa'yo? Zafira, please, bakit mo ba kami ginugulo? Hikbi ni Celestina. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. Gusto mo bang mawala rin ang baby ko? Hindi ka pa ba kontento na wala na si Renato? Naramdaman ni Zafira ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa drama ng dalawa. Ang bawat luhang inilalabas ni Celestina ay isang insulto sa bawat tunay na luhang ibinuhos ni Zafira sa loob ng 2 dekada. The security is already on their way. Malamig na sabi ni Benicio habang inilalabas ang kanyang cellphone. And this time, hindi ka lang palalayasin. Kakasuhan ka namin ng trespassing at attempted theft. Your obsession with this family is finally going to put you behind bars. Zafira's heart hammered against her ribs like a trapped bird. Her fingers were only inches away from the black notebook. She looked at Benicio, then at Celestina. The psychological pressure was immense, a suffocating blanket of lies designed to crush her spirit. But then, she remembered the photo Mateo sent her, the photo of Celestina with another man. Dahan-dahang tumayo si Zafira, iniwan ang notebook sa drawer, pero ang kanyang tingin ay nanatiling matatag. Ngumiti siya, isang ngiting nagpatahimik sa pekeng hikbi ni Celestina. Tawagin mo ang security, Benicio. Hamon ni Zafira. Ang kanyang boses ay parang isang matigas na bato na tumama sa salamin. Tawagin mo rin ang mga pulis. At habang hinihintay natin sila, pag-usapan natin ang tungkol sa lalaking kasama ni Celestina sa hotel noong gabi bago maaksidente si Renato. Pag-usapan natin kung kanino ba talaga ang batang yan. Ang kulay sa mukha ni Celestina ay biglang naglaho. Naging kasing puti ng kanyang suot na gown. Ang kamay ni Benicio na hawak ang cellphone ay bahagyang nanginginig. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Celestina. Alam ninyo kung anong sinasabi ko? Sagot ni Zafira habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang sining ng pagsisinungaling ay may isang malaking kahinaan, Benicio. Palagi itong may naitatagong isang maliit na detalye na nakakaligtaan ninyo. At ang detalyeng iyon ang wawasak sa inyong dalawa. Sa labas ng mansyon, narinig nila ang tunog ng papalapit na sasakyan. Ang tunog ng mga gulong sa graba na tila isang dambuhalang naglalakad patungo sa kanila. Ang security ay narito na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Zafira ang nanginginig sa takot.
Sige, Benicio, nanalo na kayo. Hindi ko na kaya ang sakit na ito. Iiwan ko na ang mansyong ito at ang lahat ng alaalang pilit ninyong dinudungisan. Kunin ninyo na ang lahat. Huwag ninyo lang akong ituring na kriminal. Sa harap ng mga taong dati ay nirespeto ako. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Zafira habang ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsuko. Sa harap ng mga security guard at nina Benicio, nagmukha siyang isang basang sisiw, isang babaeng tuluyan ng binuwag ng tadhana. Nakita ni Zafira ang palitang tingin ni Benicio at Celestina, isang tingin ng tagumpay at labis na kumpiyansa. Ito ang plano ni Mateo, ang magpakita ng kahinaan. Dahil ang mga taong sakim ay nagiging kampante kapag naramdaman nilang wala na silang kalaban. Dinala ni Zafira ang kanyang mga natitirang kahon sa isang maliit at lumang apartment sa dulo ng haro. Doon, sinalubong siya ni Mateo. Ang amoy ng lumang kahoy at ang singaw ng semento sa apartment ay malayo sa karangyaan ng mansyon. Ngunit dito ay nararamdaman ni Zafira ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sigurado ka ba sa ginagawa natin, Mateo? Tanong ni Zafira habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa tensyon sa mansyon. Kailangan nating pabilisin ang kanilang mga kamay. Sagot ni Mateo, ang boses ay kalmado at nagbibigay ng katiyakan. Ang mga taong tulad ni Benicio ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang buong kontrol sa kumpanya. Maglalagay tayo ng isang patibong, isang pekeng dokumento ng pakikipag-ugnayan sa isang investor na tanging si Renato lang ang may alam. Kapag nalaman ni Benicio na may hidden assets pa si Renato, susubukan niyang ilipat ang mga ito sa ilalim ng pangalan ni Celestina bago matapos ang probat ng testamento. Naramdaman ni Zafira ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa panlilinlang. Ang kanyang buong buhay ay inialay niya sa pagbabalik ng orihinal na anyo ng mga sining, hindi sa paggawa ng mga pekeng senaryo. Ngunit naisip niya ang bawat insulto ni Doña Aurora, ang bawat kasinungalingan ni Celestina, at ang malamig na bangkay ni Renato na ginamit lamang na kasangkapan. Gagawin ko ito, sabi ni Zafira. Ang kanyang paningin ay nakapokus sa isang maliit na bitak sa dingding ng apartment. Para sa katarungan at para na rin sa sarili kong kapayapaan. Isang linggo ang lumipas. Sa tulong ni Mateo, nagpakalat sila ng balita sa mga dating empleyado ni Renato na may isang secret trust fund na nakatago sa isang maliit na bangko sa labas ng Iloilo. Alam nilang makakarating ito kay Benicio sa loob ng ilang oras. Habang naghihintay, ginugol ni Zafira ang kanyang oras sa paglilinis ng kanyang bagong tirahan. Isang hapon, habang nagluluto si Zafira ng simpleng hapunan, dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Kinuha nito ang sandok mula sa kanyang kamay at pinunasan ng butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang malinis na panyo. Ang hawak ni Mateo ay magaan, puno ng respeto at may dalang init na matagal nang hindi nararamdaman ni Zafira mula sa isang lalaki. Magpahinga ka muna, Zafira, bulong ni Mateo. Masyado mo nang pinahihirapan ang sarili mo. Hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Sa loob ng 20 taon, siya ang palaging nag-aalaga. Siya ang palaging nagsisilbi. At siya ang palaging nagbibigay. Ngayon, sa gitna ng kanyang pinakamahirap na laban, may isang taong handang kumuha ng bigat mula sa kanyang mga balikat. Nadama niya ang dahan-dahang pagluwag ng buhol sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na akala niya ay nawala na kasabay ng kanyang kabataan. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng malakas na pag-vibrate ng cellphone ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Nang sagutin ni Mateo ang tawag, ang kanyang mukha ay biglang nag-iba. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang panga ay tumigas. Lumingon siya kay Zafira nang may halong kaba at pagmamadali. Zafira, kailangan nating kumilos ngayon din, sabi ni Mateo.
Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Nakarating na ang balita kay Benicio at ayon sa aking asset, nagmadali silang pumunta sa ospital. Hindi dahil sa trust fund, kundi dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Zafira. Ang kaba ay muling bumangon sa kanyang lalamunan. Celestina is in labor. Sagot ni Mateo habang mabilis na kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. Wala pa sa 8 buwan ang tiyan niya, pero isinugod na siya sa delivery room. Masyadong maaga, Zafira. Masyadong maaga para sa isang normal na panganganak. Naramdaman ni Zafira ang lamig na gumagapang sa kanyang mga daliri. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag nailabas na ang bata, magiging mas mahirap ng patunayan ang katotohanan. Ang bata ang magiging pinakamalakas na alas ni Benicio. Kailangan nating makuha ang DNA sample bago nila magawa ng paraan para itago ang bata, deklara ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng apartment. Habang sakay sila ng sasakyan patungo sa ospital, ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang tunog nito sa bubong ng sasakyan ay tila isang mabilis na tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Zafira. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod ng Iloilo na tila malalabo at magulo sa gitna ng bagyo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Zafira habang papalapit sila sa huling yugto ng kanilang laban. Kung ang bata ay isisilang sa gitna ng kasinungalingan, may pagkakataon pa ba itong mabuhay sa ilalim ng katotohanan? At ano ang gagawin ni Benicio kapag nalaman nilang ang trust fund na kanilang hinahabol ay isang bitag lamang na unti-unting sumasakal sa kanila? Nang marating nila ang pintuan ng ospital, sinalubong sila ng isang eksenang hindi nila inaasahan. Si Doña Aurora ay nakaupo sa labas ng delivery room. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, habang si Attorney Benicio ay hindi mapakali sa paglalakad sa pasilyo. Hawak ang isang makapal na folder na pilit niyang itinatago sa loob ng kanyang jacket. Cliffhanger. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng delivery room at lumabas ang isang nurse na may dalang balitang magpapabago sa lahat. Attorney Valmonte, kailangan po ninyong pirmahan ang dokumentong ito. May komplikasyon sa sanggol at kailangan namin ng pahintulot mula sa ama o sa legal na kinatawan. Tumingin si Benicio kay Zafira at sa kanyang mga mata ay nakita ang isang kilabot na hindi pa nakikita ni Zafira noon. Ang takot ng isang taong huli na sa sarili niyang laro. Pirmahan mo na ang mga dokumentong yan, Benicio. Hindi mahalaga ang sasabihin ng baog na babaeng yon. Ang mahalaga ay mailigtas ang apo ko at ang pangalan ng mga Alcaraz. Ang boses ni Doña Aurora ay nanginginig sa kaba habang itinutulak niya ang panulat patungo kay Attorney Benicio. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, ang amoy ng gamot at kamatayan ay tila naghahalo. Lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera. Si Benicio, sa kabila ng kanyang takot, ay mabilis na lumagda sa mga papel bilang legal na kinatawan ng pamilya. Sa bawat kurba ng kanyang panulat, tila ninanakaw niya ang huling hininga ng dangal ni Zafira. Sa kabilang dako ng glass window, nakita ni Zafira ang isang maliit at nanghihinang sanggol sa loob ng incubator. Isang inosenteng buhay na isinilang sa gitna ng isang maruming laro. Naramdaman ni Zafira ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Hindi galit sa bata, kundi isang malalim na habag. Ang batang ito ang gagamiting panangga ni Benicio sa lahat ng kanilang kasalanan. Ngunit hindi na siya ang dating Zafira na kayang apakan ng kahit sino. Sa tabi niya, si Mateo ay tahimik na nakikipag-usap sa isang opisyal ng ospital. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa insurance company, nagawa nilang hilingin ang isang sapilitang DNA test para sa insurance claim ng yumaong si Renato. Ito ang alas na hindi inaasahan ng kanyang mga kaaway. Lumipas ang ilang linggo. Ang eksena ay nalipat sa loob ng isang malamig at seryosong silid ng hukuman sa Iloilo. Ang tunog ng bawat pagbukas ng pinto
at ang mahinang bulungan ng mga tao ay tila isang mabigat na pasanin sa balikat ni Zafira. Nakaupo siya sa isang sulok, suot ang kanyang simpleng puting blusa, habang sa kabilang panig ay nakaupo si Celestina na nakasuot ng itim, tila isang biyudang nagdadalamhati, kasama si Attorney Benicio na kampanteng nakangiti. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw, Your Honor, panimula ni Benicio. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may labis na kumpiyansa. Mayroon tayong huling testamento ni Renato Alcaraz at mayroon tayong buhay na tagapagmana, ang pagtatangka ng kampo ni Mrs. Zafira Luncian na questionin ang dokumentong ito ay isang desperadong hakbang lamang ng isang babaeng hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Zafira felt her hands getting cold under the heavy wooden table. She closed her eyes for a moment, remembering the smell of the old paintings she used to restore. She thought about how she painstakingly removed layers of grime to reveal the truth underneath. This courtroom was no different. She felt Mateo's hand momentarily brushing against her shoulder, a silent signal of strength that kept her from crumbling. Ang kampo po ng depensa ay may nais isumite na bagong ebidensya, Your Honor. Tumayo ang abogado ni Zafira, si Attorney Mendoza, isang matapang na abogadang kinuha ni Mateo. Nais naming ipakita ang resulta ng DNA test na isinagawa sa ilalim ng utos ng Insurance Commission, gayon din ang medical record ni Renato Alcaraz mula sa isang ospital sa Singapore. Biglang napatayo si Benicio. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Your Honor, objection? Ang mga dokumentong yan ay kinuha sa paraang hindi legal at walang kinalaman sa probate ng testamento. Maupo kayo, Attorney Valmonte. Malamig na utos ng hukom. Papayagan ko ang paglalahad ng ebidensya dahil may kinalaman ito sa kredibilidad ng mga tagapagmana. Nang ilabas ang puting sobre na naglalaman ng DNA result, ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing talim ng isang balisong. Dahan-dahang binuksan ng hukom ang sobre. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng papel, isang tunog na tila isang dambuhalang bumabagsak sa pandinig ni Celestina. Ayon sa pagsusuring ito, basa ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon, mayroong 0% probability na si Renato Alcaraz, ang biolohikal na ama ng sanggol na ipinanganak ni Celestina Virey. Isang sabay-sabay na paghapos ng hininga mula sa mga tao sa gallery ang bumitak sa katahimikan. Si Doña Aurora ay dahan-dahang napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Lumingon siya kay Celestina, na ngayon ay nanginginig at pilit na umiiwas ng tingin. At hindi lang yan, Your Honor. Patuloy ni Attorney Mendoza. Mayroon kaming testigo na magpapatunay na ang pirma ni Renato Alcaraz sa testamento ay ginamitan ng isang sopistikadong paraan ng forging, habang ang biktima ay nasa loob ng ECU. Isang lalaki ang dahan-dahang pumasok sa silid. Nang makita siya ni Benicio, tuluyan nang nahulog ang kanyang ballpen sa sahig. Ito ay ang assistant ni Benicio, ang taong nakasaksi sa lahat ng maruming transaksyon ng abogado. Zafira looked at Benicio and saw the mask of the professional lawyer finally shattering. She saw the sweat trickling down his forehead, the way his lips quivered, and the desperate look he gave to Celestina. It was the same look a cornered animal gives before it is finally caught. Ngunit bago pa man makapagsalita ang testigo, tumayo si Celestina nang may matinding pait sa kanyang mga mata. Hindi ito maaari. Si Renato ang ama. Pinilit ako ni Benicio. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagsabi na kailangan nating makuha ang pera para mabayaran ang mga utang ko. Cliffhanger. Isang malakas na hampas sa mesa ang ginawa ng hukom para patahimikin ang kaguluhan, ngunit huli na. Sa gitna ng sigawan, isang security guard ang mabilis na lumapit kay attorney. Benicio nang may dalang warrant of arrest. Ngunit sa isang iglap, bago pa man mahawakan ng abogado, isang katulong mula sa mansyon ang pumasok sa courtroom,
Hingal na hingal at may dalang balitang mas lalong ikinagulat ng lahat tungkol sa isang sunog na nagaganap sa opisina ni Benicio kung saan nakatago ang lahat ng orihinal na papeles. Nasusunog ang opisina. Ang lahat ng ebidensya nilalamunan ng apoy. Akala mo ba, Zafira, ang apoy ay sapat na para burahin ang lahat ng dumi mo sa mundong ito? Nagkakamali ka. Kahit maging abo ang lahat, ang katotohanan ay mananatiling nakaukit sa bawat luhang ibinuhos ko. Ang boses ni Zafira ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na dagundong na nagpatahimik sa buong silid ng hukuman habang ang lahat ay nagkakagulo dahil sa balita ng sunog sa opisina ni Benicio. Nanatiling nakatayo si Zafira, matatag ang kanyang mga paa sa sahig at ang kanyang paningin ay nakapako sa nangangatog na abogado. Sa mukha ni Attorney Benicio Valmonte, ang ngisi ng tagumpay ay dahan-dahang napalitan ng isang nanlalamig na takot. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kampanteng humahawak sa mga papeles ay ngayon ay pilit na itinatago ang panginginig. Ang balita ng sunog na inakala niyang magliligtas sa kanya ay naging mitsa lamang ng mas malaking pagsabog. Your Honor, ang sunog na yan ay hindi aksidente, deklara ni Mateo habang dahan-dahang tumatayo sa tabi ni Zafira. Inaasahan na namin ang desperadong hakbang na ito, kaya bago pa man magsimula ang paglilitis na ito, sa tulong ng mga awtoridad, na-secure na namin ang mga digital copies at ang orihinal na logbook ni Renato mula sa isang ligtas na vault. Ang sinunog ni Benicio ay mga pekeng kopya lamang na sadyang iniwan doon para sa kanyang sariling patibong. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa bawat pako ng kabaong ni Benicio. Zafira felt a wave of relief washing over her, but it was accompanied by a deep, hollow sadness. She looked at Benicio, the man who was supposed to protect her husband's legacy, and saw nothing but a hollow shell of greed. She felt the cold air of the air conditioner brushing against her skin, a sharp contrast to the metaphorical fire that was consuming the lives of her enemies. Hindi! Pagsasabuatan ito! Niloloko nila kayo! Hiyaw ni Celestina, na ngayon ay wala na sa sarili. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakaayos, ay ngayon ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Benicio, gawin mo ang paraan. Sabi mo, hindi tayo matatalo. Sabi mo sa akin, ang batang ito ang susi sa lahat. Ngunit wala nang maisagot si Benicio. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang inilalabas ng mga pulis ay tila isang ritmikong hatol sa gitna ng katahimikan. Nang maramdaman ni Benicio ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa sahig. Ang tore ng kasinungalingan na binuo niya sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng gumuho. Dinadagan siya sa ilalim ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Zafira kay Celestina. Tiningnan niya ang babaeng naging mitsa ng kanyang pinakamalaking pasakit. Walang galit sa mga mata ni Zafira, tanging isang malalim na awa para sa isang taong nabulag ng kinang ng salapi. Ang sining ng panlilinlang ay laging may katapusan, Celestina. Mahinang sabi ni Zafira, sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Ginamit mo ang isang inosenteng sanggol para sa iyong mga utang. Ngayon, harapin mo ang buhay na ikaw mismo ang gumuhit. Nang ilabas ng mga awtoridad ang dalawa, ang boses ni Celestina na nagmumura at humihikbi ay dahan-dahang nawala sa pasilyo hanggang sa ang tanging natira sa loob ng korte ay ang tunog ng mabigat na paghinga ni Doña Aurora. Ang matandang Doña ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang dating matikas at mapagmataas na tindig ay tila naglaho. Pinalitan ng isang kuba at nanghihinang anyo. Lumapit siya kay Zafira. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay puno ng mga luhang hindi mailabas. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay tila isang mahabang talinghaga ng pagsisisi. Zafira,
Ang boses ng Donya ay parang isang marupok na tuyong dahon. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng kagustuhang magkaroon ng apo. Nahinayaan kong tapakan ka ng mga taong iyon. Ako ang nagdala ng ahas sa loob ng bahay natin. Zafira looked into the eyes of her mother-in-law. She felt the 20 years of insults, the baog remarks, and the cold nights of isolation passing through her mind like a fast-moving film. Her heart was a battleground of forgiveness and the scars of the past. She felt the moisture in her own eyes, but she did not let the tears fall. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, nanay. Sagot ni Zafira, dahan-dahang binibitawan ng kamay ng matanda. Ibinibigay ito para lumaya ang puso ng nagpapatawad, ngunit ang tiwalang sinira ninyo ay hindi na bahagi ng restorasyong kaya kong gawin. Paglabas ni Zafira sa korte, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw ng Iloilo. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng lungsod ay tila isang masayang kanta ng pagsalubong sa kanyang bagong buhay. Sa tabi niya, nananatiling nakatayo si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na handang sumangga sa kahit anong bagyo. Ano nang plano mo ngayon, Zafira? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit at isang hindi masabing pangako. Tumingin si Zafira sa abing tanaw. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang kanyang sariling braso. Nararamdaman ang kanyang sariling lakas. Ang titulong asawa ni Renato Alcaraz ay wala na. Ngunit ang pangalang Zafira Luntian ay mas maliwanag pa sa kahit anong ginto. Gusto kong bumalik sa museo. Mika ni Zafira nang may matamis na ngiti. Gusto kong ayusin ang mga bagay na may pag-asa pang mabuo. Pero bago iyon, may isang huling lihim pa akong kailangang buksan sa loob ng safe ni Renato. Isang bagay na tila sadyang iniwan niya para sa akin bago siya mawala. Cliffhanger. Nang buksan ni Zafira ang maliit na itim na kahon na nakuha ni Mateo mula sa vault ni Renato, hindi pera o alahas ang nakita niya. Sa halip, isang lumang sulat na may petsang 1 linggo bago ang aksidente ang bumungad sa kanya. Ang unang pangungusap sa sulat ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Zafira. Zafira, alam kong alam mo na ang totoo at ito ang dahilan kung bakit kailangan kong mawala. Zafira, patawarin mo ako kung naging mahina ako. Matagal ko nang nalalaman ang tungkol sa panlililang ni na Benicio, ngunit pinili kong manahimik. Hinayaan kitang mabuhay sa isang kasinungalingan tungkol sa ating pamilya. Labis akong nagpaalipin sa dangal ng mga Alcaraz hanggang sa pinili kong umiwas sa katotohanan kaysa harapin ang mga kahihinatnan. Ang mga salitang iyon sa liham ni Renato ay tila malamig na hangin na dahan-dahang bumalot sa buong pagkatao ni Zafira. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang papel at bawat linya ay tila may bigat na dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanlabo ang kanyang paningin habang paulit-ulit niyang binabasa ang sulat, umaasang may mali siyang nabasa, ngunit malinaw ang bawat salita. Unti-unting naramdaman ni Zafira ang bigat ng katotohanang matagal na palang itinago sa kanya, at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa kanyang paligid. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang maliit na apartment sa Haro, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Iloilo. Ang papel sa kanyang kamay ay bahagyang nayupi dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang bawat letra na isinulat ni Renato ay parang isang multo ng nakaraan na humihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi na mabubura ng panahon. Naramdaman ni Zafira ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa panghihinayang sa asawa, kundi dahil sa paglaya ng kanyang sariling kaluluwa. Ang 20 taon ng pagtitiis ay hindi pala dahil sa kanyang kakulangan, kundi dahil sa kahinaan ng lalaking inakala niyang kanyang sandigan. Tapos na, Renato, bulong ni Zafira sa hangin. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil
Ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa aking paglalakbay. Sa sumunod na linggo, ginulat ni Zafira ang buong business community ng Iloilo. Sa tulong ni Mateo at ni Attorney Mendoza, formal niyang ibinenta ang malaking bahagi ng Alcaraz shipping lines. Hindi niya hinayaang manatili sa kanya ang kayamanang nabahira ng dugo at panlilinlang. Ang malaking halaga ng napagbentahan ay agad niyang inilaan para sa pagtatayo ng Luntian Foundation, isang institusyong tutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at mga ulila sa lungsod. Zafira felt a sense of lightness she hadn't felt in decades. It was as if she was removing layers of old, darkened varnish from a priceless painting, revealing the vibrant colors underneath. Every meeting with the board of directors, every document she signed to let go of the Alcaraz legacy, was a step toward her own restoration. She felt the texture of the new life she was painting, a life where she was the artist, not just a restorer of someone else's work. Isang hapon, nagpunta si Zafira sa puntod ni Renato. Ang amoy ng sariwang damo at ang katahimikan ng sementeryo ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa isang huling pagpapaalam. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida. Doon, nakita niya si Doña Aurora na nakatayo rin, tila mas matanda at mas malungkot kaysa noong huli silang nagkita. "Ibinigay mo ang lahat, Zafira." Mahinang sabi ng Donya, hindi tumitingin sa kanya. "Bakit? Maaari kang maging pinakamayamang babae sa Iloilo, pero pinili mong ipamigay ang lahat. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan, nanay," sagot ni Zafira nang may respeto, ngunit may distansya. "Ang katahimikan ng isip ang kailangan ko, hindi ang mga kumpanyang binuo sa kasinungalingan. Sana ay mahanap ninyo rin ang inyong kapayapaan." Habang naglalakad palabas ng sementeryo, narinig ni Zafira ang dahan-dahang pag-andar ng isang sasakyan. Huminto ang isang pamilyar na itim na SUV sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Mateo. Suot ang kanyang simpleng polo shirt at isang nangiting tila nagsasabing, "Nandito na ako." "The foundation papers are ready for your final signature," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika sa pandinig ni Zafira. "At pagkatapos niyon, baka gusto mong sumama sa akin. May isang maliit na restaurant sa tabi ng dagat na naghahain ng pinakamasarap na batchoy sa buong Iloilo. Walang drama, walang papeles, tayo lang." Naramdaman ni Zafira ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang pintig na hindi dala ng kaba, kundi ng isang dahan-dahan at matamis na pag-asa. Tumingin siya sa mga kamay ni Mateo, ang mga kamay na humawak sa kanya noong siya ay nasa putikan, at dahan-dahan niyang inabot ang kanyang sariling kamay. "Gusto ko iyan, Mateo," ngiti ni Zafira, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tunay na kumikinang. "Gusto ko ng isang hapunan na walang ibang iisipin kundi ang bukas." Ngunit habang papaalis sila, isang huling anino ng nakaraan ang tila nagparamdam. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa di-kalayuan, at sa loob nito, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila nang may hindi maipaliwanag na lalim. Cliffhanger. Nang sumulyap si Zafira sa side mirror ng sasakyan ni Mateo, napatigil ang kanyang paghinga. Ang lalaking nakatayo sa tabi ng itim na sasakyan ay pamilyar. Masyado itong pamilyar. Ito ay ang kapatid ni Renato na matagal nang sinabing nawawala sa ibang bansa. Si Ricardo Alcaraz. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang dokumento na tila hindi pa tapos ang laban para sa pangalan ng pamilya. "Mateo," bulong ni Zafira, ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Sino ang lalaking iyon?" Hindi lahat ng bumabalik ay may layuning manira, Zafira. Minsan ang tadhana ay nagpapadala ng isang saksi para tuluyan ng tapusin ang isang kwentong puno ng luha at pagkakamali.
Ang boses ni Ricardo Alcaraz ay malalim at may awtoridad. Ngunit wala itong bakas ng poot na madalas marinig ni Zafira mula kay Renato o kay Doña Aurora. Nakatayo siya sa harap ni Zafira. Ang hangin mula sa dagat ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok. Ang dokumentong hawak niya ay hindi isang demanda, kundi isang formal na pagkilala sa lahat ng karapatan ni Zafira. Patawarin mo ko kung huli na ang pagdating ko. Patuloy ni Ricardo habang iniaabot ang isang lumang itim na wallet. Ang wallet ni Renato na nawala noong gabi ng aksidente. Bago mangyari ang lahat, tinawagan ako ni Renato. Inamin niya ang lahat ng kanyang pagkukulang sa iyo. Ang dokumentong ito ay ang aking formal na pagsuko sa anumang habol sa ari-arian ng mga Alcaraz. Ibinibigay ko na ang lahat sa iyong pundasyon. Ito ang nararapat. Naramdaman ni Zafira ang isang huling pader sa loob ng kanyang puso na dahan-dahang gumuho. Ang takot na baka may panibagong giyera ay napalitan ng isang mainit na pagtanggap. Tiningnan niya si Ricardo at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bahagi ng pamilya Alcaraz na mayroon pa palang dangal at katotohanan. Salamat, Ricardo. Mahinang sagot ni Zafira. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat sa pagbibigay ng tuldok sa huling pahina ng aking nakaraan. Nang makaalis si Ricardo, naiwan si Zafira sa dalampasigan ng Iloilo. Ang araw ay dahan-dahan nang nagtatago sa ilalim ng abot-tanaw. Nag-iiwan ng mga kulay na lila, kahel at ginto sa kalangitan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang haplos ng kalikasan, nagbubura sa mga bakas ng paa sa buhangin, gaya ng pagbura ng panahon sa mga pait ng kahapon. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para maramdaman ni Zafira na hindi na siya mag-isa sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Ang amoy ng alat ng dagat at ang lamig ng dapit hapon ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Tapos na ang lahat, Zafira, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong ng hangin. Wala ng Benicio, wala ng Celestina, at wala na ang mga aninong humahabol sa iyo. Ang tanging natitira na lang ay ikaw at ang kinabukasang ikaw mismo ang guguhit. Zafira felt the warmth of Mateo's hand as he gently placed it over hers, which was resting on the wooden railing of the boardwalk. It wasn't a tight grip, but a steady one, a promise of a journey they would take together, one step at a time. She felt a soft tremor in her chest, a silent joy that she thought had died 20 years ago. The weight of the world, the utang na loob, and the constant need to prove her worth had finally evaporated into the salty air of Iloilo. Mateo, tawag ni Zafira. Dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa loob ng 20 taon, nakalimutan ko kung paano huminga nang hindi nag-aalala sa susunod na mangyayari. Akala ko, ang buhay ko ay isang nasirang painting na hindi na kailanman maibabalik sa dati. Hindi ka isang nasirang painting, Zafira, sagot ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balikat. Ikaw ang artist. At ang obra maestrang ginagawa mo ngayon. Ito ang pinakamaganda sa lahat dahil gawa ito sa katotohanan at pag-ibig sa sarili. Sa sandaling iyon, walang magarbong salita, walang kompetisyon, walang kailangang patunayan. Ang tanging naririnig nila ay ang mahinang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad at ang paulit-ulit na awit ng dagat. Naisip ni Zafira ang mga kababaihang matutulungan ng kanyang pundasyon. Naisip niya ang bawat batang bibigyan niya ng pagkakataong mangarap. Ang kanyang pagiging baog ay hindi pala isang sumpa, kundi isang paraan ng tadhana para maging ina siya ng mas maraming buhay na nangangailangan ng pagkalinga. Ang kanyang pag-ibig ay hindi na limitado sa isang lalaki, kundi kumalat na ito sa buong lungsod na kanyang kinalakihan. Dahan-dahang lumingon si Zafira kay Mateo at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng dapit hapon,
Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na handang maghintay. At isang pag-ibig na marunong makinig sa katahimikan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Mateo, sabi ni Zafira nang may matamis na ngiti. Hinding-hindi ako susuko sa katotohanan, Zafira, tugon ni Mateo, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa noo ni Zafira para sa isang matagal at magalang na halik. Isang basbas ng bagong simula. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Iloilo, ang mga ilaw sa malayo ay nagsisimulang magningning, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Magkasamang naglakad ang dalawa palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang nila ay puno ng katiyakan, at ang bawat hininga ay puno ng pag-asa. Ang kwento ni Zafira Luntian ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang dakilang restorasyon. Hindi lamang ng mga lumang painting, kundi ng isang pusong natutong magmahal muli. Unang-una sa sarili, at pagkatapos ay sa taong karapat-dapat sa kanyang bawat tibok. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humampas ang unos sa buhay ni Zafira Luntian. Sa loob ng Iloilo Museum, ang hangin ay amoy ng sariwang pintura at ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng inspirasyon. Nakatayo si Zafira sa harap ng isang malaking canvas, isang obra maestrang siya mismo ang gumuhit, hindi lamang ni-restore. Ito ay larawan ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng dalampasigan. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas patungo sa liwanag ng bukang liwayway. Ang Luntian Foundation ay naging isang kanlungan para sa maraming kababaihan sa lungsod. Ang bawat luhang ibinuhos ni Zafira noon ay naging binhi ng pag-asa para sa iba. Ang kanyang pagiging baog sa paningin ng lipunan ay naging isang malaking kasinungalingan. Dahil sa kanyang puso, siya ay naging ina ng daan-daang bata na ngayon ay may pagkakataong mag-aral at mangarap. Napatunayan niya na ang kakayahan ng isang babaeng magmahal ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lawak ng kanyang pagkalinga. Zafira felt a profound sense of stillness in her soul. She looked at her reflection on the glass casing of a nearby exhibit. The lines of worry that used to define her face were gone, replaced by the soft glow of a woman who had finally found her worth. She felt the gentle weight of her past, no longer as a burden, but as a foundation upon which she built her new life. Justice had been served. Attorney Benicio and Celestina were still facing the consequences of their greed behind bars, and the Alcaraz name had been cleansed of its darkest secrets. Maging si Doña Aurora ay nakahanap ng kanyang sariling kapayapaan sa isang tahimik na kumbento kung saan madalas siyang bisitahin ni Zafira. Ang kanilang ugnayan ay hindi na puno ng utos at pagsunod, kundi ng isang tahimik na pagtanggap sa mga pagkakamaling nagawa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng gallery. Ang tunog ng mga hakbang sa makintab na sahig ay sapat na para mapangiti si Zafira nang hindi na kailangang lumingon. Alam niya ang bawat ritmo ng paglakad ng lalaking naging anino at sandigan niya sa gitna ng bagyo. Ang ganda ng kulay na pinili mo, bulong ni Mateo habang tumatayo sa tabi ni Zafira. Tila ba ang bawat haplos ng brush ay may dalang kwento ng pag-asa. Dahan-dahang humawak si Mateo sa bewang ni Zafira, isang paghawak na puno ng proteksyon at malalim na pagmamahal. Isinandal ni Zafira ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ninanamnam ang amoy ng kape at ang pamilyar na init ng katawan ng lalaki. Mateo, nahanap ko na ang sagot sa 3 tanong na dati ay bumabagabag sa akin. Mahinang sabi ni Zafira habang nakatingin sa kanyang painting. Napatawad ko na ang lahat, hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng nakaraan. Nahanap ko na ang tunay na binyen, at ang binyen na iyon ay hindi pala nanggagaling sa ibang tao, kundi sa loob ng aking sarili. At ang huling tanong, Zafira? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Anong aral ang iiwan mo sa mundong ito?
Humarap si Zafira kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng museo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Mateo. Nararamdaman ang bawat panginginig ng kanilang mga damdamin. Ang aral na ang bawat sugat ay maaaring maging sining. Sagot ni Zafira na kapag nahanap ng isang babae ang kanyang sariling dangal, wala nang anumang kasinungalingan ang makakapagpabagsak sa kanya. Ang katotohanan ay maaaring masakit sa simula, ngunit ito lamang ang tanging paraan para tayo ay tunay na lumaya. Sa gitna ng sining at katahimikan, isang matamis at matagal na halik ang pinagsaluhan ng dalawa. Isang halik na hindi kailangan ng maraming paliwanag. Isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Ang gabi sa Iloilo ay dahan-dahang bumalot sa lungsod, ngunit sa loob ng museo, ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig ay mananatiling nagniningning. Ang paglalakbay ni Zafira Luntian ay natapos na sa pagiging isang biktima at nagsimula na bilang isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang bawat pirapirasong pangako ay nabuo na at ang bawat kulay ng kanyang buhay ay ganap na ring naibalik sa orihinal nitong ganda.